Makakahinga na nga po mga idol ng kaunti ang buong team ng Dallas Mavericks matapos nilang maipanalo ang serye kontra sa OKC Thunder at maka-advance sa Western Conference Finals. Pero kung ang Dallas nga masyadong kinabahan, hindi rin naman ito ikinagulat ng dating NBA superstar na si Charles Barkley sa kanilang team. Sa katunayan, sa simula pa lamang nga po ng playoffs, suportado na niya ang Dallas Mavericks kung saan sinabi nga niya na kapag naging healthy ang katawan ng kanilang dalawang superstar na sina Kyrie Irving at Luka Doncic, posible silang umabot sa Western Conference Finals at maging sa NBA Finals. Alam rin naman nga po niya ang potensyal ng duo na ito, gayong kakayanin nga nilang dalawa na talunin ang kahit anumang kupunan na kanilang haharapin. Yes mga idol, sa umpisa pa lang ginawang garantisado na ni Charles Barkley na panalo ang Dallas sa kanilang serye, na siyang isa sa mga dahilan bakit patuloy na siniswerte ngayon ang kanilang buong team. Samantala, bagamat man tuluyan ang kinausap at in-interview ng Los Angeles Lakers ang anak ni Lebron na si Bronny James pagkatapos ng draft combine, wala para naman nga silang kasiguraduhan kung makukuha nila ito sa darating na NBA draft. Ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita ng isang NBA insider, may ilang mga teams ang interesado sa kanyang serbisyo. May ilan pa nga dito ang nagbigay ng imbitasyon sa kanya para makipag-workout sa kanilang pasilidad sa mga susunod na linggo. At isa nga sa mga nabanggit dito ay ang San Antonio Spurs na naibalitang meron na namang interes kay Bronny James. Sa katunayan, inaasahan na nga po na magwo-workout ito sa kanila kasama ang kanilang batang manlalaro sa mga susunod na araw. Napag-usapan pa lang nga natin na isa sa mga pinuproblema ng San Antonio sa kanilang lineup ay ang kakulangan ng reliable na point guard bilang katandem ni Victor Wembanyama. Kaya hindi nga nakapagtataka bakit susubukan nilang kunin si Bronny James sa NBA draft. Pero gaya nga ng sinabi ko sa inyo, hindi rin naman sigurado ang Spurs kung makukuha nila si Bronny, since tinetest pa rin naman ito kung merong kupunan na kukuha sa kanya base sa kanyang skill set at hindi dahil anak siya ng isang LeBron James. Sa kabilang banda naman, dito sa naging Game 7 ng Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets, syempre expected magiging mainit ito, gayong mananalo dito aabante ng West Finals habang ang matatalo magbabakasyon na. At mukhang hindi na naman tayo binigo ng dalawang kupunan na ito, gayong sa simula pa lang intense na agad ang palitan ng puntos ng kanilang mga starter. Sa parte nga ng Denver Nuggets, pinangunahan nga sila ni Nikola Jokic at Jamal Murray na parehong agresibo sa pagsalaksak sa ilalim. Pero hindi rin naman dito nagpatalo ang Minnesota dahil sinabayan rin naman sila ni Anthony Edwards na mas confidence ng gumalaw ngayon. Kaya dahil dyan, mainit nga ang kanilang Game 7 sa kabuuan. Ngunit nagkatalo lamang ang dalawang ito matapos mag-take over na sa Minnesota si Anthony Edwards nang magkaroon dito ng malahalimaw na performance na siyang rason bakit nabigyan siya ng confidence ng kanyang makakampi. Yes mga idol, hindi nga kinaya at kinapos ang Nuggets na makasagot dito, kaya sa huli nakuha nga po ng Timberwolves ang panalo na pinagkaguluhan ng napakaraming mga fans. Maging si LeBron James nagsabi, tama nga talaga siya sa kanyang hinala kay Anthony Edwards na gamit ang confidence nito sa kanyang sarili, kayang-kaya niyang buhatin ang kanyang kupunan sa isang napakahalagang laro sa kabila ng dala-dala niyang napakabigat na pressure. So that's it mga idol. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.